Marami sa kababayan natin sa abroad ang laging nagcrave ng tinapa. Karamihan na rason nila kaya hindi daw sila nakakaulam ng tinapa sa abroad dahil wala daw silang mabilhan. At ang iba naman dito sa Pilipinas na ayaw mag-ulam ng tinapa ay hindi daw sila sigurado kung malinis ito kaya hindi nag-uulam ng tinapa. Kung ang tanong mo ay kung paano gumawa ng tinapa sa bahay mo ay panoorin mo ito hanggang dulo. Napakadali lang gawin. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay pwede mong i-share sa group chat ng families and friends mo o sa kamag-anak mo na nakatira sa abroad para malaman din nila kung paano gawin ang tinapa na ito. Ito ay 1 kilo na isda na galunggong. Siguraduhin na fresh ang isda na nabili. Hinugasan ko na ito ng mabuti. Tanggalin ang hasang at laman loob para malinis. Pag malinis na ay ilagay sa malinis na container o planggana at lagyan ng 1/4 cup na asin. Pwede kayo magdagdag kung gusto nyo ng mas maalat na tinapa. Pero kung isawsaw mo lang din naman sa kamatis na may bagoong ay okay na ito. Siguraduhin na malagyan ang lahat ng isda. Next ay maglagay ng 2 cups na cold water. Siguraduhing lubog sa tubig na may asin ang mga isda dahil ibabad natin ito. Okay na ito. Takpan at ilagay sa ref ng 4 hours. Ang dahilan kung bakit ilagay sa ref ng 4 hours ay para matanggal ang dugo sa isda. Lalabas ito sa katawan niya pag naibabad ang isda sa malamig na tubig na may asin. Pag namuo kasi ang dugo na ito at hindi naalis ay ito ang dahilan ng madaling pagkasira ng isda at magiging malansa ang tinapa. Kaya napaka-importante ang prosesong ito. After 4 hours ng pagbabad sa mga isda ay ito na siya. Mapapansin mong lumabas na ang mga dugo sa katawan. Alisin sa pagkababad at patuluin ito. After 20 minutes na patulo na ito. I-ready ang steamer. Mas magandang gumamit kayo ng lumang steamer. Alam nyo na this. Lagyan ang steamer ng tubig. Dapat ay hindi matouch ng tubig ang mga isda. Pakuluan ito. Ito naman ang steamer niya. I-brush ito ng vegetable oil or any cooking oil na meron kayo. Ito ay para hindi didikit ang isda sa steamer. Ang nagsasalita pala na ito ay voice app. Sana ay huwag kayong maasar sa boses na ito. At hindi rin ako gaanong magaling magtagalog kaya pasensya na lang po sa grammar ko. Nalagyan na ng olive oil ito. Ngayon naman ay ilagay na ang mga isda. Next step, pag kumukulo na ang tubig ay ilagay na ang mga isda sa steamer. I-steam ito ng 15 minutes. Depende sa laki ng isda na ginamit nyo. Huwag i-oversteam para hindi mag-crack ang mga isda. After 15 minutes ay ganito ang itsura niya. Pwede na ito. Hanguin at palamigin para mag-dry ang surface ng isda. Hindi ko na rin tinanggal dito sa steamer dahil dito ko rin naman i-smoke. Please note na huwag niyong hahawakan ng isda pag ito ay basa pa after steaming dahil didikit ang skin ng isda sa daliri niyo gaya ng ginawa ko sa isa sa dulo. After 30 minutes ay dry na ito. Pag hinawakan mo ang isda at dry na ito ay pwede na ito i-smoke. Ginamit ko pa rin ang steamer. Hinugasan ko lang ito at pinunasan para dry. Pagkatapos ay lagyan ng 3-layer na foil para makapal ito. Next ay maglagay ng half cup na brown sugar. Pwede ang muscovado sugar. Spread ito ng konti. Next ay maglagay ng 6 or 8 tea bags para mas strong ang amoy ng tinapa nyo. Pwede kayong gumamit ng any black tea na meron kayo. Binutasan ko lang sa dulo ng tea bags at kinuha ko lang ang tea sa loob. I-mix ng mabuti para maihalo ang asukal sa tea.
Ito kasi ang magbibigay amoy tinapa sa isda. Next ay ilagay na ang napatuyuan na isda sa steamer. Pinatuyuan ko ito ng 30 minutes. Next step ay saraduhan lahat ng butas ang steamer. Maglagay ng foil bago ilagay ang takip ng steamer. Make sure na hindi matouch ang foil ang isda para hindi ito didikit. Saraduhan din ang side ng steamer gamit ng foil, para walang lalabas na usok. Pwede niyong takpan ng tela na cotton yung side kung meron kayo. Okay na ito. Iluto ito sa stove ng 30 to 40 minutes, low to medium heat. Depende sa size ng steamer at isda na ginamit nyo. Pwede kayong gumamit ng ibang isda na gusto nyo. After 35 minutes ay ganito na ang itsura niya. Nagkulay na siya. Nagkulay siya ng ganito dahil sa ginamit na brown sugar at black tea. Hindi rin dumikit ang isda sa steamer dahil sa oil na pinaahit. Ganito naman ang itsura ng nasunog na brown sugar at tea. Hindi nabutasan ng foil kaya malinis pa rin ang puwet ng steamer nyo. Manipis lang ang steamer na ito kaya ganyan ang kulay niya. Kaya sinabi ko kanina na gumamit kayo ng lumang steamer. Pwede din ito sa kawali at kaldero para makapal ang puwet ng kaldero nyo. Maglagay lang ng metal na paglalagyan nyo para naka-elevate ang isda sa brown sugar mix na linagay. Kung gusto nyo namang shiny at mas makulay pa ang tinapa nyo ay gawa kayo ng oil para ipahid nyo sa ibabaw ng tinapa. Perfect ito kung pangbenta nyo para mas appealing ang look. Cooking oil yung hindi tumitigas. Huwag ka nang mag-isip ng ibang tumitigas. Aswete oil o aswete powder depende sa kulay na gusto nyo. Pag gusto nyo mas makulay ay magdagdag ng aswete. Garlic para mabango ang tinapa. Asin depende sa panlasa nyo. At pamintang buo. Optional lang po ito. Pwede din siguro ang dahon ng laurel depende sa panlasa nyo. Painitin ang mantika ng 3 to 5 minutes. Pag medyo brown na ang bawang ay pwede na ito hanguin. Palamigin konti at saka i-brush sa mga isda. Meron din akong video kung paano gumawa ng tinapang bangus kung gusto nyo panoorin. Pag malamig na ito ay pwede na ito i-brush sa mga tinapa para madagdagan ang kulay at flavor ng tinapa ninyo. Pag malamig na ay ilagay ito sa container at i-store sa ref para matagal masira. Ano ang masasabi nyo sa homemade tinapa sa steamer na ito? Try nyo ito gawin. Masarap at hindi maalat ang isda. Katamtaman lang ang lasa. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay pwede mong i-share sa group chat ng families and friends mo o sa kamag-anak mo na nakatira sa abroad para malaman din nila kung paano gawin ang tinapa na ito. Asin lang ang ginamit pero kuhang-kuha ang amoy at flavor ng mga tinapang binibili nyo sa palengke dahil ito sa brown sugar at black tea na ginamit sa smoking. Ano pa ang hinihintay mo? Gumawa ka na rin ng tinapa. Ang recipe na ito ay pwedeng-pwede mo papangtinda sa mga kapitbahay mo. Siguradong hindi ka mapapahiya sa lasa at linis ng tinapa mo. Nag-try ako magluto ng isa. Pinartnerin ko ng kamatis na may konting asin at sinangag rice. Ito pa lang ay panalo na. Hindi ko pala nagamit lahat yung oil na pinambrush ko sa isda kaya ginamit ko ito sa sinangag na kanin. Ang sarap! Salamat po sa pagnood. Kung may friend or relative ka sa abroad or dito sa Pilipinas na mahilig sa tinapa ay pwede mong i-share sa kanila ang video na ito para malaman nila ang recipe na ito. Kung nagustuhan mo ang recipe na ito ay pwede kayo mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa tuwing ako ay may bagong upload.